For today's video ay may panabago na naman tayo ditong gagawin. Meron tayo dito Suzuki Rider 150. So ang gagawin natin dito ay papalitan na natin ng clutch lining kasi dumudulas na daw po, sabi ni boss. Ang ikakabit nga pala natin ditong clutch lining ay ito nga pala yung dati na nating kinakabit, HBK. Kasi nagtanong sa akin si boss kung ano daw yung magandang clutch lining. Sabi ko ito HBK kasi ito yung dati na namin kinakabit sa mga 125. Kaso nga lang pahirapan na lang din pala to hanapin sa mga shop. Ilan-ilan na lang din po yung may tinda nito. So yung may-ari po nito ay doon na lang din po nakabili sa Shopee. Umorder na lang po siya, buti na lang meron pa. So balik na nga pala tayo dito sa ating ginagawa mga ka-idol. Yan na nga pala, nabaklasan natin yung crankcase cover. So ngayon naman ay binabaklasan natin tong clutch spring niya. So bunutin na po natin tong clutch housing niya. Ayan, nabunot na natin. So i-check na natin yung dating clutch lining kung ano ba yung nangyari sa kanya, kung bakit siya nagdulas agad. So napalitan na po wala siya. Kaso nga lang ay dumudulas na po yung takbo niya kaya pabaltan din na lang natin mga idol. So nakita na natin yung problema niya kaya pala siya dumudulas. So matigas na po yung clutch lining at nasunog na rin po. At ito na nga ngayon yung ating ikakabit na clutch lining na sinasabi ko sa inyo na dati na nating kinakabit, SBK. Ito na po yung dati nating kinakabit mga ka-idol. Yan, subok na po to at napakaganda po nito at matagal din po siya mapudpod. So ngayon ikabit na natin, inuna na natin yung clutch lining, sinunod na natin yung plate. Tapos sinunod ko po ulit yung clutch lining at alternate lang po ang pagkakabit nito mga ka-idol. So ito nga pala mga ka-idol, yung makinis nga pala ng plate, ayun po yung iuuna nyo. Tapos yung magaspang ay sa harap po. Ganun lang po magkabit ng clutch lining at saka plate. So ikabit lang po natin to lahat mga ka-idol. Alternate lang naman po ang pagkakabit ng clutch lining. So yan mga ka-idol, ay naikabit na po natin yung clutch lining. Nakabit na rin natin tong clutch shoe. So ngayon isunod na natin yung clutch spring. So yung clutch spring nga pala mga ka-idol ay stock po pa rin yung ating kinabit. Kasi dati po naka-clutch spring to at natigasan daw po yung may-ari kaya binalik po sa stock. So stock po pala ginamit na ulit natin na clutch spring. Tapos yung mga lining ay naikabit na rin po natin at ikpitan lang po natin lahat. Tapos ngayon ay ibabalik na natin tong crankcase cover. So, tornilyuhan lang po natin to lahat mga ka-idol. Yan, tapos ito nga pala ay papalitan na rin po natin ng panibagong filter at tapos panibagong langis. Siyempre, bagong palit kasi yung lining kaya papalitan na rin po natin to ng filter at saka yung langis para hindi po agad masunog yung clutch lining. Ganun po ang gawin nyo mga ka-idol. Alagaan nyo po sa langis yung inyong mga alagang motor para hindi po agad masira yung makina. So langis lang po kasi ang buhay ng motor kaya alagaan nyo po na mabuti. Kamura lang naman po mga ka-idol ng langis kaya wag nyo na pong panghinayangan. So balik po pala tayo dito mga ka-idol. Ito nga pala pinalitan ko na po ng bagong filter na ikabit ko na. So ngayon, ibabalik na po natin yung cover ng filter niya. So ikakabit ko na sana tong cover na to kaso nga lang may nakita kong kulang. Dito napansin ko mga ka-idol ay wala po siyang spring. So dito nga pala ay ginawan ko na siya ng spring. Ayan o, ginawan ko na kasi dati po wala po talaga nakakabit na spring. So yung stock po pala nito mga ka-idol, may spring po dapat yan para po masala na mabuti yung langis ninyo. At para po matuunan ng maigi yung filter, para po walang makawalang dumi, lahat po ay sasalain ng filter. So yun po yung purpose na may filter, magsala po ng langis, packet po ng cylinder head. So balik na po tayo dito mga ka-idol, ikabit na natin tong clutch arm. So ngayon naman po mga ka-idol, salinan na po natin to ng bagong langis. Ito nga pala yung sinasaling ko dito ng langis mga ka-idol. Petron po yung gamit natin dito sa Rider 150. So iubos nga pala natin dito yung 1 liter. Yan. So maganda rin naman po gamitin yung Petron, maganda rin naman po sa Rider 150 kahit po sa mga XRN 125. So hanggang dito na lang po pala yung ating video kasi marami pa akong gagawin dito sa Suzuki Rider 150 na to. So yun lang mga ka-idol. So abang-abang lang po kayo sa susunod nating mga video ang i-upload. So hanggang dito na lang po mga ka-idol. God bless po sa inyong lahat.